Magandang araw po ulit mga kabayan. Ito po yung lingkod ulit, si Mr. Fritz De Leong. Ngayong araw na po ito magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral tungkol sa ating negosyo, kung paano ito patatakbuhin. Yun po ang pinaka-importante sa ating business. May alam po tayo kung paano ito patatakbuhin at para po marami tayong maisagot sa mga tanong sa ating mga kababayang nag-uumpisa pa lang. Sa video presentation na to ay i-explain ko po sa inyo kung paano natin i-register yung ating account online. Congratulations po kung nakapag-decide na kayong sumali. Ito po ulit ang marireceive natin pag nakabayad na tayo ng 3,988. Ito po ang ating Technopreneur Kit. Alright, sa loob po nito ulit andyan yung 20 discount list, yung 20 quick guides, 2 tarpaulin, 3 SIM card. Ito po yung Technopreneur ID natin. Sa atin po to, identification natin yan. Tsaka yung 20 access card or Techno user card po natin. Okay, ang unang gagawin po natin is ina-note down natin tong ID number natin. Tapos sa likod niyan, flip over natin, andun po yung i-scratch natin na information. Andun po yung SAC or tinatawag nating subscriber activation code. I-explain ko po yun sa inyo mamaya. Tsaka andun din yung tinatawag nating product pack sales code. Andun po sa loob yung PPSC na tinatawag din natin. I-scratch po natin yun kasi gagamitin natin yun mamaya. Pag nakita nyo na yung information, pupunta tayo sa isang website. Okay po mga kabayan, dito po tayo pupunta na website, loadextreme.ph. Palalakin ko lang po para makita natin, loadextreme.ph. Yan po isa sa mga website na magagamit natin sa ating negosyo. Okay, since wala pa po tayong account, magre-register pa lang po tayo, i-click natin dito. Meron pong link ditong no account. Click here. Papalakin po ulit. Alright. Pag-click nyo dyan, ito po yung magiging next page. Ito mo makikita nyo, terms of use. Pwede nyo pong basahin yan, medyo mataas po, pero nasa sa inyo na po yun para magka-idea kayo ano po yung terms of use natin. Tapos click nyo lang po yung radio button natin, I agree. Syempre po, para makapag-proceed tayo next page, then click natin yung submit. Alright. Okay, next page, ito pong makikita natin. Re-required po siya ng name. Syempre, lagay natin yung name natin dyan. Or yung pangalan na i-register natin. Kunwari, sa relatives natin, sa anak, sa kapatid, sa asawa, lagay natin yung name nila dyan. Tapos, address po natin sa Pilipinas. Dyan po send lahat ng mga information. Kunwari may sulat na ipapadala po sa inyo, ito po yung address na gagamitin ng kumpanya. Alright, next is ito po yung region, province or town, national capital region. Andyan po yung list from region 1 to region 13 at mga NCR regions. Lahat po, click mo lang po yan dyan, may lalabas po dyang list. Marami po. So, pipiliin nyo lang. Kunwari, nasa Davao kayo, region 13 po yun. Mayroon din region 13 doon. Tapos, yan sa Manila, sa Makati, NCR, kahit anong region po. Region 7 sa Cebu, andun din po. Piliin nyo lang po yung na tamang region na sa address nyo. Tapos, birth date. Ito po importante, make sure ma-follow natin yung format. Mali po yun dito sa video, sensya na po. Pero ang format yan, ito po, month, tapos / po yan, /date, /year. Okay, follow po natin yan para
ma-register natin yung account kasi case sensitive po yan. Tapos, cell number natin, yung cellphone number po na gagamitin natin for registration. Kunwari, cellphone number ng kapatid nyo, anak nyo, asawa nyo. Kasi dyan po rin kayo i-contact ng company pag may kailangan po sila or may gustong iparating. Alright, tapos ID number. Ulit po, yung ID number. Yung ID number. Ito po ulit yung ID number natin sa harap ng Technopreneur card nyo. Okay. Alright, tapos yung SAC or yung Subscriber Activation Code. Ulit po, makikita nyo yan sa likod ng card nyo. Yun po yung pinakauna nyong i-scratch. 10-digit number po yun. Kailangan po yun para ma-activate yung account natin. Okay. Subscriber activation code nasa likod ng iyong Technopreneur card, 10-digit number. Tapos ang email address, ito po yung email address kung saan po kayo ulit kokontakin ng company for any updates. Okay? Tapos click nyo lang po yung submit. Proceed tayo sa next page. Alright, eto na po yung next page. Successfully created your account. Alright, created pa po yan. Hindi pa po yan totally registered. Created lang po. Created your account. Alright, meron ditong information. Please take note of the following information. Most especially, your personal identification key or PIK. Yun po yung magiging password nyo, PIK. Every transaction po, kailangan po ng PIK para ma-recognize ng system na hindi po yun bogus na transaction or hindi po yun na peking transaction. Right? Dito yung name. Kanina sinulat yung name. Name po yun na nga i-register yung tao. Birth date niya po. Again, ito po yung birth date, month, // date / year. Cellphone number niya na ginamit pag register. Address niya po, yung region 11, Southern Mindanao. Tapos province, kasali po yan dun sa previous page. Town, municipality, Davao City. Itong member ID ulit, member ID ni-fade out ko lang for security reason po ng ating ginamit na pangalan. Pero 10-digit ID number yan. Tapos, personal identification key. Ito na po yung magiging password natin. 6-digit number po yan. Remember, this is 6-digit PIK number. This acts as your security key. You can change this anytime. Alright? Tuturo ko rin din po yan sa inyo paano po yan i-change. So, note down nyo po yan. Next po natin gagawin is i-activate natin yung business center natin. I-explain ko po yan next page. Okay, ito po yung next page. Makikita po natin dito yung mga information. Ulit, papalakin ko lang po. LXID, ito na po ang iyong ID number. ID number mo na po to. Alright, 10-digit number po ulit yan. ID number mo na po. And then, your PIK. Yung PIK po or personal identification key na binigay kanina, since hindi pa natin na-change yun, hindi pa natin napalitan, yun munang default ang gagamitin natin. Alright? Okay. Ito po yung kit information. Ano po to? Sales Sponsor ID. Yang sales sponsor ID, yan po yung ID ng nag-invite sa inyo. Kung sino po yung makakatanggap ng 500. Hindi pa po pwedeng ilagay nyo yung ID nyo kasi bago pa lang kayo. Siyempre, may sponsor kayo, yung taong nag-invite sa inyo. Sa kanyo po mapupunta yung 500. ID niya po ang ilalagay natin dyan. Alright? ID niya po. Okay. Next is sales placement ID. Ano po yung sales placement ID? I-explain ko po yan sa inyo.
Ang sales ID po ay responsibilidad na ibigay ng inyong sponsor. Siya po kasi yung magsasabi kung saan kayo ilalagay or saang team kayo ilalagay. Ganito po yan, gagawa po ako ng example. Ito po yung parang isang presentation. Kunwari po, akin to na account. First account ko. Ito po yung ID number ko. May na-recruit po ako si Kuya Adam. Okay. Ito na po yung magiging ID number ni Kuya Adam. Alright. So, pag-register niya, syempre yung sponsor ID niya is akin. Tapos, yung sales ID niya, magiging sa akin pa rin. Sales ID, aking ID pa rin. Kasi, ilalagay ko siya under sa account ko, sa Team A. Okay, dito naka-Team B lang. Pero, kunwari, Team A to. Halimbawa, Team A yan. Nilagay ko siya sa Team A. Okay? Tapos, halimbawa, naka-invite ako ulit si Ate Beth. Siyempre, ako yung sponsor niya. Gagamit kong sponsor ID sa akin pa rin. Sponsor ID ko. Yung sales ID, sa akin pa rin kasi under siya sa akin eh. Akin pa yun yung, pa rin yung sales ID. Alright. Sales ID, lalagay ko sa akin. Kunwari, sa akin yan. Tapos, position, si Ate Beth nasa Team B. Team B. Okay? Alright. Dito na yun, next explanation ko, dito na po papasok yung kahalagahan ng sales ID. Alright, pagpalagay natin sa susunod na araw, may na-invite ako, si Kuya Jan. Lalagay ko siya dito sa Team A ko. Okay. Akin po yung sponsor ID kasi po ako po yung naka-invite. Akin yung sponsor ID. Lalagay ko dito sponsor ID sa akin. Right? Sa akin yung sponsor ID. Pero since puno na yung downline ko, meron na akong A si Kuya Adam, meron na akong B si Ate Beth. Ilalagay ko ngayon si Kuya Jan under kay Adam, kay Kuya Adam. So ang magiging sales ID ko doon is ID ni Kuya Adam. Ilalagay ko yung ID ni Kuya Adam sa sales ID. Okay, dito sa sales ID, ilalagay ko ang ID ni Kuya Adam kasi binigay ko sa kanya ang downline. Binigay ko sa kanya. Pero akin ulit yung sponsor. Akin ulit yung sponsor ID pero sa kanya yung sales placement ID kay Kuya Adam. Right, nilagay ko si Kuya Jan sa Team B. Sa Team B ni Kuya Adam. Ito po yung kunwari, ito po yung account ni Kuya Adam. Imaginary line po sa gitna. Ito yung Team A ni Kuya Adam. Bakante pa, walang tao. Ito yung Team B ni Kuya Adam, si Kuya Jan. Okay, sana po naintindihan nyo. Okay, once na fill up niyo po yung information, click submit. Next slide po tayo. Alright, lalabas dito yung information ulit. Ito po yung ID number nyo. Sa'yo po yan. Sa'yo po yan. Bakante pa yung PIK. And again po, since hindi nyo pa na-change yung PIK nyo, use the default, yung binigay po ng system. Alright, ito po yung information nyo. Yan. Address, birth date, cell number. Okay. Ulit po, kit information, sales sponsor ID. Sales sponsor ID. ID ko po yan. Pangalan ko po yan kasi sa akin yung 500 mapupunta. And since puno na yung A and B ko, binigay ko siya kay Miss Stephanie Barcenas. Yung downline, binigay ko kay Stephanie Barcenas sa Team B. Or kung ibalik natin dun sa ating image, yung sa ating representation, binigay natin yun kay Kuya Adam sa Team B niya dito po sa ating representation. Okay? Para po makompleto, lagay po natin yung PIK natin dito, yung 6-digit
personal identification key. Tapos, click submit para ma-register na yung account. Complete registration. Alright. Next page, makikita natin tong pop-up screen nito. My LX is important reminder. Don't forget to register your PPSC, Product Pack Sales Code. Explain ko po ulit sa inyo mamaya yan. Click natin yung OK para mawala yung pop-up window. Right, successfully created your account. Take note of your personal identification key. Okay. Naka-recap ulit yung mga information dyan. Right, sponsor, sales sponsor ID, akin ulit. The person who invited you. Tapos, sales placement ID, Stephanie Barcenas, yung taong binigyan ko ng downline sa Team B. Right, PIK, yung password, erase ko ulit. Faded ko lang for security reason. Okay. Next pong gagawin natin is i-input natin po yung product pack sales code or PPSC. Ulit po, ang PPSC matatagpuan nyo sa likod ng inyong card. Sa likod po ng inyong Technopreneur card. Meron po dong 16-digit number. 16-digit number. Okay, i-scratch nyo po din yun para po makita ninyo ang number. Click nyo po dito, click here or click here. Proceed po tayo sa next page. Alright, ID number ulit. Sa inyo na po yung ID number. Lagay nyo yung ID number nyo. Alright, lagay nyo yung ID number nyo. Password nyo ulit. Yung password nyo is default pa po. Hindi pa po yan napapalitan. So, kung ano yung 6-digit na number binigay, yun po yung gagamitin natin. Confirm your PIK. Ulitin po natin pag-type para sigurado. And then dito na po sa field na to yung Product Pack Sales Code or PPSC. 16-digit number po yan. Sundin lang po natin. Make sure na tama po lahat ng numbers. Alright. And then click submit. Pag-click submit nyo, next page po tayo. Successfully credited your PPSC. Bakit po nito tinatawag na credited? Okay. Pag successful po pag-enter ng product pack sales code nyo, makikredit na po yung 500 pesos sa sponsor nyo or yung taong nag-invite sa inyo. Makikita na doon yung 500 sa kanyang account. So, kailangan po natin kumpletuhin lahat ng process para po makredit po yung 500 pesos na mapupunta sa upline nyo or sa nag-invite sa inyong tao. Alright? Merong link ditong returning to main page after 5 seconds or click here. Pag-click nyo po dyan, log in kayo using your member ID or ID number and PIK. Alright? Ito na po yun na pag-click here on next page. Ito yung makikita nyo. Type in nyo po dito ulit yung ID number nyo. ID number. Okay, and your PIK, personal identification key, password, login. Loading po yan. Okay, yun na. Successful. Welcome po. Account ko po yan. Welcome. Alright. Yes. Sa ngayon, yun lang po muna. Gagawa pa po ako ng ibang video presentation para po sa inyo para mas maintindihan po natin yung ating negosyo. Salamat po ulit. Ito po si Fritz De Leon. Magandang araw po.